Ang mayaman kong asawa. Kabanata 2051, isang bagay na hindi inaasahang nangyari. Ang mga grupo ng mga tao ay hindi pinansin ni Katie Ting ang mga sigaw ni Juwo. Ang kanilang mga tingin ay lahat kay Chinyu. Lumapit ang isa sa matatandang lalaki at walang pakialam na sinabi, dapat malaman ng batang kaibigang si Chin. Kung bakit tayo naririto. Gusto mo ng blood essence ko. Gumisi si Chinyu at sinabi. Hindi. Kung ang bawat isa sa atin ay nagnanais ng isang patak ng asensya ng dugo, ang batang kaibigang si Chin ay malamang na matuyo ang kanyang asensya ng dugo. Umiling ang matandang lalaki at sinabi. Ano ang gusto mo kung gayon? Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay at nagtanong. Batang kaibigang Chin, kailangan mo lang bigyan kami ng ilang patak ng dugo. Naniniwala ako na ang dugo ng isang magulong katawan ay magkakaroon ng parehong epekto. Sabi ng matandang lalaki. Matanda, sa tingin ko dapat mong isara ang iyong bibig. Ang layunin ng aming paglalakbay ay upang makuha ang kanyang asensya ng dugo. Kung siya ay mabuhay o mamatay, ito ay walang kinalaman sa atin. Biglang sumigaw ang isa pang grupo ng mga sandaling ito. Tama. Ang ordinaryong dugo ay hindi ayon sa ating panlasa. Ibigay ni Chinyu ang asensya ng dugo sa iyong katawan, at baka maligtas ka sa buhay mo. Agad na naging malamig ang ekspresyon ni Chinyu. Malamig niyang sinulyapan ang lahat at sinabing, kung ibibigay ko sa iyo ang lahat ng asensya ng dugo sa aking katawan, babagsak ang aking katawan kahit na ako ay mapalad na mabuhay. Ang iyong mga iniisip ay talagang mabisyo. Cut the crap. Hindi namin ito pinag-uusapan sa iyo. May naglabas ng mahiwagang artifact at sumigaw. Chinyu? Napakarami natin dito. Ngayon, kailangan mong sumang-ayon kahit anong mangyari. Huwag mo nang hintayin na makuha namin. Kung hindi, magdurusa ka. Ininom ni Chinyu ang alak sa mesa sa isang lagok at sumigaw, kayong lahat, sabay-sabay kayong lumapit sa akin. Ako, si Chinyu, ay walang dapat ikatakot. Pagkasabi niyon, biglang sumabog ang panloob na chi sa kanyang katawan. Ang gintong liwanag ay direktang nabasag ang tavern. Si Juwo ay natural na hindi uupo sa tabi. Umabant din siya. Sige, dahil ikaw ang hindi nakakaalam kung ano ang makakabuti sa iyo, huwag mo kaming sisihin sa pagiging impolite. Sigaw ng isa sa kanila at diretsong sinugod si Chinyu. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang sinag ng liwanag ang biglang sumabog at agad na nabasag ang kanyang katawan. Masyadong mabilis ang lahat ng ito, at walang makapag-react sa oras. Anong nangyari? Ulalas ng isang tao. Ang brat na iyon, may saint weapon. Sa sandaling ito, may nakakita ng espada sa kamay ni Chinyu. Ang espadang ito ay ang saint weapon na nakuha ni Chinyu. Nang malapit na niyang subukan ang kapangyarihan nitong saint weapon. Ang grupong ito ng mga tao ay tumakbo ng hindi inaasahan. Inactivate ni Chinyu ang saint weapon, at agad na sinalakay ni Chinyu ang mukha ng lahat. Ang isang nakakatakot na panloob na chi ay patuloy na nagbuburo tulad ng isang nakakatakot na bagyo na malapit nang dumating. Hinawakan ni Chinyu ang saint weapon at nilaslas. Ilang tao ang agad na sumabog at namatay kaagad. Ilang sandali pa ay naging magulo ang eksena. Sa harap ng saint weapon, walang saysay ang kanilang paglaban. Sa isang kisap mata, maraming tao ang nahulog sa lupa. Habang lumalaban si Chinyu, mas naging matapang siya. Matikas niyang hinawakan ang saint weapon sa kanyang mga kamay sa hangin. Habang ginagamit niya ito, mas magaan ang pakiramdam niya. Ngunit sa sandaling ito, isang strand ng banal na kapangyarihan ang lumabas din mula sa karamihan, na madaling pinawalang bisa ang sword strike ni Chinyu. Chinyu, sa tingin mo ba ikaw lang ang nagtataglay ng saint weapon? Paulit-ulit na sigaw ng isang magsasaka sa karamihan ng tao na may hawak na pagoda. Tuldok, buzz. Gayunpaman, sa sandaling ito, isa pang tipak ng banal na kapangyarihan ang naglabas. Ang banal na kapangyarihan na isinama sa lilang liwanag ay halos nilamon. Ang lahat, ang ekspresyon ng magsasaka ay lubhang nagbago, at siya ay nagmamadaling hamarang gamit ang pagoda. Gayunpaman, ang pag-atake na ito ay masyadong mabangis. Ang pagoda ay tumagal ng wala pang kalahating segundo at nabasag.
Ang eksenang ito ay hindi lamang naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ng lahat, ngunit ito rin ay nagpasimangot ng bahagya kay Chinyu. Tumingin siya kay Juwo at sinabi sa mahinang boses, ang Saint Weapon of Thunder Courtyard, ay sobrang nakakatakot. Hindi. Ito ang kapangyarihan ng Purple Cloud Pearl, ngumuso si Juwo at sinabi. May bago ka bang pangunawa? Kulat na sabi ni Chinyu. Siyempre. Masungit na sabi ni Juwo. Ang pagsasama-sama ng Purple Cloud Pearl at ng Saint Weapon ay maaaring magpalabas ng hindi pa nagagawang nakakatakot na kapangyarihan. Nang makita ito, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Chinyu. Kung ganoon, patayin natin silang lahat, malamig na sabi ni Chinyu. Sa sandaling matapos siyang magsalita, sabay na umatake sina Chinyu at Juwo. Sa ilang sandali lamang, ang mundo ay tila nawasak ng dalawang malalakas na puwersang ito, umuungal ang mabangis na hangin, at yumanig ang mundo. Habang hawak ni Chinyu ang kanyang espada, ang mga sinag ng spiritual energy sword ay gumulong sa hangin na parang mga higanteng dragon. Ang bawat sinag ng espiritual na enerhiya. Madaling laslasin ng espada ang kalaban sa dalawa. Ang kapangyarihan ni Juwo ay mas nakakatakot. Sa pagtaas ng kanyang kamay, ilang tao ang agad na naging alikabok. Si Chinyu at Juwo, tulad ng mga barkong pandigma na humahampas sa mga alon, ay hindi matatalo sa matinding labanang ito. Ang hangin ay napuno ng ginintoang. At lila na liwanag na parabang lahat ng bagay sa mundo ay niyanig nito. Ang lugar na ito ay tila naging isang nakakatakot na larangan ng digmaan, na may mga ilog ng dugo at mga bangkay sa lahat ng dako. Ang tavern ay wala na, at ang buong Divine Fortuity City ay nagkagulo. Ang iba't ibang mga tindahan ay naglabas ng mga butil ng mahiwagang panloob na chi upang bumalot sa mga tindahan. Natatakot silang maanod ng panloob na chi na ito. Hindi nagtagal, sunod-sunod na bumagsak ang mga kalaban. Ang kanilang mga mahiwagang artifact ay hindi makatiis sa malakas. Nalakas ni Chinyu at Juwo. Chinyu? Kami? Ayaw namin ng blood essence, pero isang patak lang ng dugo mo ay sapat na. May nakakita na hindi. Maganda ang sitwasyon at nagmamadaling sumigaw. Isang patak ng dugo. Gumisi si Chinyu at sinabi. Hindi kita bibigyan kahit isang patak ng ihi. Sumunod ang walang awa na hampas ng palad ni Chinyu, na direktang binasag ang kanyang ulo. Hindi nagtagal, ang mga taong ito ay maaaring patay o tumakas. Mahigit sa kalahati ng Divine Fortuity City ay napuno ng masangsang na amoy ng dugo. Itong grupo ng mga taong walang alam. Sa pagtingin sa mga taong tumatakas sa malungkot na kalagayan, hindi napigilan ni Juwo na iwagayway ang kanyang maliliit na kamao. Natahimik si Chinyu. Alam niya na sa kritikal na sandali ng pagbubukas ng Chaos Grave, ang dugo sa kanyang katawan ay malamang na target ng maraming tao. Hindi ba't sinabi mo na hindi tayo dapat gumawa ng isang malaking hakbang upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang komplikasyon? Bakit ka tumalikod at umatake? Malungkot na sabi ni Juwo. Hindi ko akalain na matatamaan ako ng napakaraming tao, mapait na ngumiti si Chinyu at sinabi. Sa puntong ito, hindi mapigilan ni Chinyu na sampain sa kanyang puso, ang Beastard na may bigot ay hindi pa lumilitaw hanggang ngayon. Sa sandaling ito, biglang pumasok si Xiaohai mula sa labas. Nakita niya ang gulo kung saan-saan at parang may nahulaan. May umatake sa'yo. Kumunat ang noo ni Xiaohai at sinabing. Bago pa makapagsalita si Chinyu, si Juwo, sa gilid, ay nasa sabik na nagsabi, mabuti naman ngayon. Itinaboy na namin sila. Tumanggo si Xiaohai at sumulyap kay Chinyu. Matapos matiyak na ayos lang si Chinyu, pumunta siya sa mesa at umupo na may seryosong ekspresyon. Nang makita ang ekspresyon ni Xiaohai, sumimangot si Chinyu at sinabing, Kuya Xiaohai, anong problema? Natahimik sandali si Xiaohai bago sinabing, hindi na darating ang lalaking may bigot. Pwede na tayong bumalik. Sa sandaling sabihin niya ito, isang bakas ng pagkabalisa ang agad na sumilay sa mukha ni Chinyu. Kuya Xiaohai, bakit mo nasabi iyan? Pinigilan ni Chinyu ang pagkabalisa sa kanyang puso at nagtanong ng mahinahon hanggat maaari. 2052 ang lihim na nakatago sa puso.
Kinuha ni Xiaohai ang alak mula sa garapon sa tabi niya, uminom ng malaking lagok, at tumingin kay Qin Yu. Ang siyam na dakilang aristokratikong pamilya ay sumalakay sa Chaos Grave. Ilang araw lang ang nakalipas. Ang balitang inilabas ngayon ay peke. Sabi ni Xiaohai sa malalim na boses. Nagulat si Qin Yu at nagmamadaling nagtanong, at pagkatapos, nabigo sila. Umiling si Xiaohai. Ang Chaos Grave ay mas nakakatakot kaysa sa aming inaakala. Ang siyam na dakilang aristokratikong pamilya ay nagdala ng daan-daang tao upang salakayin ang Chaos Grave, ngunit wala silang nakuha at nagdusa ng matinding pagkalugi. Nabalitaan ng bulong-bulungan na, hindi bababa sa 800 katao mula sa siyam na dakilang maharlikang pamilya ang namatay, kabilang ang 3 veteranong True Saints. At 2 Tribulation Magical Artifacts. Agad na nabigla si Qin Yu matapos marinig ang mga salita ni Xiaohai. Hindi ba masyadong nakakatakot ang pagkawala ng 3 veteranong True Saints at 2 Tribulation mahiwagang artifact? Ang malaking libingan ni Wu Ji ay mas kakilakilabot kaysa sa kung ano ang iniisip natin. Ngayon, ang siyam na dakilang maharlikang pamilya ay ganap na sumuko. At nagpaplanong dahan-dahan ito, sabi ni Xiaohai. Sa makatuwid, ang Chaos Grave ay hindi na selyado. Kahit sino ay maaaring pumasok ayon sa gusto nila, ngunit hindi bababa sa 20,000 katao ang namatay mula kahapon. Naiintindihan na ni Qin Yu ngayon. Hindi katakataka na maraming tao ang gustong makuha ang kanyang blood essence ngayon. Alam nilang hindi nalalahok ang siyam na dakilang pamilyang maharlika. At sa gayon ay gusto nilang subukan ang kanilang kapalaran. Kailangan kong pumunta at tingnan. Si Qin Yu ay nagmamadaling bumangon at sumugod patungo sa Chaos Grave. Walang pag-aalinlangan, sumunod na malapit sa likuran sina Xiaohai at Zhou. Pagdating nila sa Chaos Grave, tulad ng inaasahan, ang napakalaking death chi ng Chaos Grave ay mas nakakatakot. Hindi na nito pinigilan ng espiritual na kapangyarihan sa katawan ngunit patuloy na inalis ang haba ng buhay. Nagpatuloy ang mga tao sa pagpasok sa Chaos Grave, ngunit halos lahat ay namatay sa loob. Kahit na sila ay mapalad na makatakas, malamang na sila ay mababawasan sa buhay na patay. Hindi mabilang na mga alipin sa libingan ang lumitaw sa malaking Chaos Grave. Sila ay walang habang buhay at banal na kahulugan, tulad ng mga lantang zombie. Nang makita ang eksena, nabigla si Qin Yu sa mismong lugar. Mukhang minaliit ng lahat ang galit ni Wu Ji, bulong ni Xiaohai. Natahimik si Qin Yu. Halo-halo ang nararamdaman niya at hindi niya alam kung matutuwa ba siya o mag-aalala. May balak ka pa bang pumasok? Mahinang tanong ni Zhou. Huminga ng malalim si Qin Yu, umiling, at sinabing, kahit isang tunay na santo ang namatay doon, hindi pa ako banggitin. Kahit na ako ay tanga. Hindi ako maaaring mamatay ng walang kabuluhan. Maaari mong isipin, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang iba ay mag-iisip din, sabi ni Xiaohai sa malalim na boses. Gaano man karami ang namatay, hindi sila susuko sa pagkuha ng nakatagong kayamanan, ang walang kamatayang kasulatan. Kung ganoon, natural na tataas ang bilang ng mga taong gustong makuha ang magulong dugo ni Qin Yu. Sa sandaling ito, biglang may naramdaman si Qin Yu. Tumingin siya sa kailaliman ng Chaos Grave at nakakita ng malawak na puti. Itong panloob na chi, parang pamilyar, sabi ni Qin Yu sa mahinang boses. Hindi ba ito magulong chi? Upang makuha ang life aura, nakita mismo ni Qin Yu ang ganoong panloob na chi noon. Nakita na rin niya ang misteryosong berdeng nilalang na iyon sa magulong chi na iyon. Ngayon, ang panloob na chi na ito ay lumitaw sa Chaos Grave. Maaaring na ang mga tao ng siyam na dakilang aristokratikong pamilya ay namatay sa kamay ng misteryosong berdeng nilalang na iyon. Nagulat si Qin Yu sa kanyang puso. Sige, umalis na tayo kaagad sa lugar na ito. May oras ang pamilyang si para makipag-ayos sa iyo ngayon, sabi ni Xiaohai. Tumango si Qin Yu. Hindi magandang magtagal dito, kaya dali-dali silang umalis. Sa mga sumunod na araw, hindi mabilang na mga tao ang pumasok pa rin sa Chaos Grave, ngunit halos lahat ay namatay doon. Ang sitwasyong ito ay tumagal ng higit sa 1 buwan bago ito unti-unting huminto, at ang bilang ng mga taong patungo sa Chaos Grave
ay unti-unting bumaba. Si Qinyu, Xiaohai, at ang iba pa ay nanatili sa mahiwagang artifact ng higit sa isang buwan. Nang makitang hindi kumikilos ang pamilya Si, dahan-daang binitawan ni Qinyu ang kanyang pagbabantay. Panahon na ngayon. Oras na para umikot. Sa araw na ito, tumayo si Qinyu at tumingin kina Juo at Xiaohai, nagbabalak na magpaalam. Sasamahan kita. Maaalagaan natin ang isa't isa kung makakasama mo ang pamilyang Si. Tumayo si Xiaohai. Ang kanyang malalawak na braso ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam ng seguridad. Nagmamadali ding tumalon si Juho sa balikat ni Qinyu, tumango na parang sisiw na tumutusok sa kanin, at sinabing, iyan ay tama. Sa paligid nating dalawa, walang makakahawak sa iyo. Ngunit umiling si Qinyu at sinabing, hindi, pinaplano kong lumabas at magsanay. Ang pamilyang Si ay hindi pa nakakagawa ng anumang mga galaw. Sa palagay ko ay hindi nila gugulin ang kanilang lakas sa akin pansamantala. Sasamahan kita. Nagmamadaling sinabi ni Juho. Si Qinyu kay Juho at nakangiting sinabi, Juho, dapat mong malaman lamang sa paglalakbay ng mag-isa na mauunawaan ng isang tao ang daw. Bukod dito, ang buhay ay puno ng panganib. Maghiwalay na tayo ng landas sa ngayon. Bahagyang kumunat ang ilong ni Juho ngunit hindi niya mahanap ang tamang mga salita upang tumugon. Kapatid na Xiaohai, pakibalik si Juho sa Thunder Courtyard, yumuko si Qinyu kay Xiaohai at sinabing si Xiao Hai ay talagang mapagkakatiwalaan at mapagkakatiwalaan. Kumunat ang noo ni Xiaohai at sinabing, oo, ang oras ay mahalaga. Hindi ko kayang ipagpaliban ito, tamad na nag-inat si Qinyu at sinabi. Nang makitang nakapagdesisyon na si Qinyu, hindi na siya hinikayat ni Xiaohai. Aalagaan kong mabuti si Juho. Ingatan mo ang iyong sarili, tumango siya at sinabi. Maraming salamat. Yumuko muli si Qinyu kay Xiaohai bago siya tumalikod at umalis. Nakadalawang hakbang pa lang siya nang marinig ang boses ni Juho sa likuran niya. Nagmamadali siyang pumunta sa gilid ni Qinyu at kinuha ang kanyang Saint Weapon, iniabot ito kay Qinyu. Dalhin mo ito, at mas magaan ang pakiramdam ko, sabi ni Juho. Ito ay isang bagay na pag-aari ng Thunder Courtyard. Natatakot akong magalit si Dean Lei kapag ibinigay mo ito sa akin, nakangiting. Sabi ni Qinyu. Hindi. Sasabihin ko sa kanya na nawala ko ito. Tinapik ni Juho ang kanyang dibdib at sinabing. Sabi ni Qinyu, umiling-iling, may dala akong Saint Weapon ngayon. Walang silbi na magkaroon pa nito. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ako. Makakarinig ka ng magandang balita sa araw ng Path of Heaven. Pagkatapos sabihin iyon, hindi na nanatili si Qinyu at umalis ng hindi lumilingon. Sa pagtingin sa likod ni Qinyu, napapaalis na, si Juho ay hindi nagsalita ng mahabang panahon. Ipinatong ni Xiaohai ang kanyang kamay sa balikat ni Juho at sinabing, si Qinyu ay isang matalinong tao. Walang mangyayari sa kanya. Tuldok. Umalis si Qinyu sa Mystic Realm. Itinago niya ang kanyang panloob na chi at naglakad sa mga lansangan. Palaging may iniisip si Qinyu sa kanyang puso, ngunit hindi niya kailanman ibinahagi ang ideyang ito sa sinuman. Iyon ay ang Chaos Grave. Karamihan sa mga tao ay halos sumuko na sa Chaos Grave, at ganoon din ang hitsura ni Qinyu sa ibabaw. Ngunit sa katotohanan, ang kanyang pag-iisip ay hindi kailanman umalis sa Chaos Grave. Kahit ang Tribulation magical artifacts ay nawasak. Ibig sabihin ay mali ang paraan na ginamit nila para makapasok sa Chaos Grave. Huminga ng malalim si Qinyu. 2053 ang nakakatakot na bagay kay Wu Ji. Bago magbukas ang Chaos Grave, nakakuha si Qinyu ng 2 skeleton. Ang 2 kalansay ay nagkataong inilagay sa mga mata ng isda ng Tai Chi diagram. Sa lahat ng ito, hindi alam ni Qinyu ang pinagmulan ng 2 kalansay na ito, ngunit ngayon ay nagplano siyang subukan ito gamit ang 2 kalansay na ito. Kahit ano pa, kailangan kong subukan at makita, huminga ng malalim si Qinyu at sinabi sa mahinang boses. Hindi niya sinabi kay Juho at Xiaohai ang tungkol dito dahil kapag sinabi niya sa kanila ang kanyang iniisip, tiyak na sasama sila sa kanya. Gayunpaman, walang tiwala si Qinyu.
Ang Chaos Grave ay parang killing machine. Kapag nabigo siya, ito ay mangangahulugan ng kamatayan. Sa makatuwid, hindi nais ni Chinyu na kunin nila ang kaunting panganib na ito. Kaya lang niyang magpanggap na sumuko. Pinigilan ni Chinyu ang kanyang panloob na chi at naglakad sa kalye. Hindi siya nagmamadaling pumunta sa Chaos Grave. Sa halip, binalak niyang pumunta sa Cold Moon Palace para makita si Saint Esgo. Walang nakakaalam ng kahihinatnan ng kanyang aksyon. Sa makatuwid, binalak ni Chinyu na linawin kung ano ang kailangan niyang linawin bago magtungo sa Chaos Grave. Maayos at walang harang ang paglalakbay. Ang pamilyang si ay tila sumuko na kay Chinyu at hindi gumawa ng anumang aksyon para hanapin siya. Sa makatuwid, hindi nagtagal si Chinyu bago siya nakarating sa Cold Moon Palace. Nakatayo sa pasukan ng Cold Moon Palace, hinaranggan ng dalawang doorman ang daan ni Chinyu. Lumakad pasulong si Chinyu. Bahagyang yumuko siya at sinabing, pakisabi kay Saint Esgo na humihiling si Chinyu ng audience. Nang marinig ng mga doorman ang pangalan ni Chinyu, bakas ng pagkagulat ang bumungad sa kanilang mga mukha. Pinalaki nila si Chinyu na may hinala sa kanilang mga mata. Papasukin mo siya. Sa sandaling ito, isang mahinahong boses ang nagmula sa kailaliman ng Cold Moon Palace. Nang marinig iyon, yumuko ang dalawang doorman kay Chinyu at magalang na sinabi, Mr. Chin, mangyaring sundan kami. Walang sinabi si Chinyu. Sinundan niya ang dalawang doorman at humakbang papasok sa Cold Moon Palace. Ang Cold Moon Palace ay lumulutang sa kalagitnaan ng hangin, na napapalibutan ng manipis na ambon. Ipinaramdam nito sa mga tao na ito ay isang fairyland. Pagpasok pa lang ng isa sa palasyo, makikita ang mga sinaunang gusali at mga berdeng pebble path. Ang mga sinaunang puno ng laurel ay nakatikip sa kalangitan, at hindi mabilang nakakaibang mga bulaklak at halamang gamot ang itinanim sa ilalim ng mga puno, na naglalabas ng nakakapreskong halimuyak. Naglalakad sa gilid ng pal-iko-likong landas, makikita ang bitik-bitik na mga anino ng berdeng kagubatan ng kawayan. Ilang malulutong na huni ng mga ibon ang dumaraan sa mga tainga paminsan-minsan. Ang lugar na ito ay parang isang walang kamatayang pabilya na nababalot ng liwanag ng buwan. Ito ay malamig at maganda. Hindi nagtagal, dumating si Chinyu sa ilalim ng malaking puno ng Osmanthus. Gaya ng dati, si Saint Esgo ay nakaupo sa ilalim ng puno ng Osmanthus, umiinom ng tsaa at naglalaro ng kudyapi na parang diwata. Mr. Chin. Nang makita si Chinyu, ngumiti si Saint Esgo sa kanya. Yumuko si Chinyu at umupo sa tapat ni Saint Esgo. Mr. Chin, paano ka naglaan ng oras para pumunta sa malamig kong lugar? Sabi ni Saint Esgo habang nagbubuhos ng tsaa para kay Chinyu. Sabi ni Chinyu na kalahating biro at kalahating seryoso, miss na kita, hindi ba? Talagang ikinararangal ko na mamiss ako ni Mr. Chin, sabi ni Saint Esgo, na nagkukunwaring nagulat. Mapait na ngumiti si Chinyu at nag-isip, ngayong ako na ang naging karaniwang kaaway sa inyong lahat, magkakaroon ba ng anumang pananambang sa inyong Cold Moon Palace? Sasalakayin ba ako ng pamilyang Gu? Nang marinig ito, hindi napigilan ni Saint Esgo ang tumawa ng masama. Mahirap sabihin. Pero, dahil nandito na si Mr. Chin, dapat. Nagplano ka na, di ba? Hindi naman. Umiling si Chinyu, at naging kinakabahan ang kanyang ekspresyon. Siya ay handa na ilabas ang kanyang Saint Weapon at lumaban hanggang sa kamatayan. Nang makita ang kinakabahang ekspresyon ni Chinyu, humagalpak ng tawa si Saint Esgo. Nagbibiro lang ako. Mr. Chin, hindi mo kailangang maging seryoso. Ang mga tao ng pamilya Go ay hinding-hindi tatanggo sa aking Cold Moon Palace. Sabi ni Saint Esgo. Tumanggo si Chinyu. Hindi siya nagtanong ng detalyado at nagpatuloy, bakit walang anumang kilusan mula sa siyam na dakilang maharlikang pamilya? Kamakailan? Mukhang tumahimik na ang lahat. Hindi ba ito isang magandang bagay? Sabi ni Saint Esgo habang humihigop ng tsaa. Natatakot ako na ang kalmado bago ang bagyo, sabi ni Chinyu na may madilim na mukha. Hindi sumagot si Saint Esgo sa sinabi niya. Sa halip, sinabi niya, kumain ka ng tsaa. Kinuha ni Chinyu ang tasa ng tsaa sa mesa at ininom lahat.
Ang kapaligiran ay tila nahulog sa isang maikling pagkapatas. Ang pamilyang Si ay hindi susuko sa chaos grave ng ganoon lang, di ba? Pagkaraan ng ilang sandali, sinira ni Chinyo ang pagkapatas at nagtanong. Ibinuhos ni Saint Esgo ang isa pang tasa ng tsaa para kay Chinyo at sinabing, hindi lang ang pamilyang Si. Walang sino man ang madaling susuko. Iyan ang libingan ni Wuji. Ang halaga niya ay hindi bababa sa isang immortal emperor, o mas mataas pa. Kung tutuusin, kung ikukumpara sa mahabang walang katapusang ilog, ang pagdating ng Golden Age ay napakaikli. Nais ng lahat na humanap ng ibang landas kapag hindi ito pinapayagan ng Dao Technique. Tanong ni Chinyu sa malalim na boses. Oo. Napabuntong hininga si Saint Esgo, pero napakahirap. Hindi pa banggitin ang paghahanap ng ibang landas para pagsamahin ang siyam na pamamaraan ng Dao, kahit na ang pagpasok sa Reversion Void Stage ay isang napakahirap na gawain. Kahit na ang mga henyo tulad ni Yan Gayen at si Liu He ay hindi ito magagawa, lalo pa ang ibang tao. Sa makatuwid, ang malaking libingan ni Wuji ay naging mas misteryoso at mahalaga. Bahagyang tumango si Chinyu. Sina Yan Gayen at si Liu He ay parehong bihirang mga natatanging henyo, ngunit kahit sila ay hindi makalusot. Sa panahon ng mapayapang panahon, lalo na ang iba. Saint Esgo, marami ka bang alam tungkol kay Wuji? Tanong ni Chinyu habang humihigop ng kanyang tsaa. Wala akong masyadong alam tungkol kay Wuji, umiling si Saint Esgo. Ngunit may narinig akong ilang chismis tungkol sa kanya. Natahimik si Chinyu at hinintay na magpatuloy si Saint Esgo. Napakalungkot na talento ni Wuji dahil ipinanganak siya noong Degenerate Age, dahan-daang sabi ni Saint Esgo. Ang Degenerate Age. Medyo nalilito si Chinyu. Ipinaliwanag ni Saint Esgo, dahil may mga umuusbong na panahon para sa Dao Technique ng langit at lupa, natural, magkakaroon ng mga desolated na panahon. Halimbawa, pagkatapos ng Golden Age, ang Dao Technique ng langit at lupa ay mahuhulog sa isang hindi kapani-paniwalang pagkalanta. Pagkatapos ay dahan-dahan itong bumawi hanggang sa muling pumasok sa Golden Age. Sa kasamaang palad, si Wuji ay ipinanganak sa pinaka-degenerate age. Sa nakaraang panahon, ang mga bituin ay nagniningning ng maliwanag, at ang mga immortal emperors ay nagngangalit. Naubos na nila ang lahat ng Dao Technique. Sa kanyang panahon, hindi banggitin ang pagpasok sa Tribulation Stage o pagsasama ng siyam na diskarte sa Dao, kahit na ang paghakbang sa Reversion Void Stage ay imposible. Baka sa mukha ni Chinyu ang pagkagulat. Natural na alam niya kung gaano kahirap maabot ang Reversion Void Stage bago dumating ang Golden Age. Gayunpaman, nakapasok na si Wuji sa Tribulation Stage sa panahong ito at gustong makamit ang Dao sa hindi kinaugalian na paraan. Talagang nakakatakot ang gayong talento. Magaling si Wuji, pero at the same time, nalulungkot siya, umiling si Saint Esgo at sinabi. 2054 ang paglago ng sinaunang puno ng body. Tama iyan, bumantong hininga si Chinyu at sinabi. Sa isang panahon kung saan hindi man lang maabot ng isa ang Reversion Void Stage, talagang nakapasok siya sa cultivation realm na iyon. Natatakot ako na walang sino man sa buong universo ang makakalaban sa kanya. Ang ganitong uri ng henyo ay walang alinlangan na malungkot. Wala man lang siyang mahanap na kalaban. Kung siya ay isinilang sa Golden Age, walang nakakaalam kung anong cultivation realm ang kanyang tatahakin, napabuntong hininga si Chinyu at sinabi. Ang mas nakakatakot ay ang Wuji ay isang magulong katawan. Sino ang may kukumpara sa kanya kung ang kanyang magulong katawan ay tumuntong sa Immortal Emperor Realm? Kaya naman walang handang sumuko sa malaking libingan ni Wuji, nakangiting sabi ni Saint Esgo habang nagbubuhos ng tsaa. Sa puntong ito, biglang iniban ni Saint Esgo ang paksa at nagpatuloy, hindi mo ba gustong malaman kung bakit? Hindi kumikilos ang siyam na dakilang maharlikang pamilya. Tumango si Chinyu at hinintay na magpatuloy si Saint Esgo. May narinig akong balita, nakangiting sabi ni Saint Esgo. Ang sabi-sabi ay ang siyam na dakilang aristokratikong pamilya ay mag-iimbite sa lahat ng tao sa mundo na lumahok sa isang engranding kaganapan. At ang layunin ng engranding kaganapang ito ay para sa Chaos Grave. Malaking kaganapan.
Kumunat ang noo ni Chinyu at sinabing, ano ang silbi ng gayong engranding kaganapan? Nagtitipon ba sila ng mga saloobin mula sa lahat? Kahit na, ang siyam na dakilang pamilyang Maharlika ay walang magagawa tungkol dito. Ano ang silbi ng iba na lumahok? Maaaring hindi iyon ang kaso, ngumiti si Saint Tesgo at sinabi. Ang bulong-bulungan ay nagsasabi na maraming tao ang naimbitahan sa engranding kaganapang ito, kabilang ang maraming makapangyarihang buhong na magsasaka. Natahimik sandali si Chinyu at nagsabi, mukhang gustong tipunin ng siyam na dakilang Maharlikang pamilya ang lahat ng may kakayahang tao sa mundo para buksan itong Chaos Grave. Oo, tulad ng huling pagkakataon sa Chaos Grave, hinulaan ng iyong kaibigan ang paglaganap ng Chaos Grave. Ipinapakita nito na maraming makapangyarihan at misteryosong rogue cultivator sa mundo. Marahil ay may mahuhulaan ang isang bagay, sabi ni Saint Tesgo. Hindi napigilan ni Chinyu na medyo mapahiya nang banggitin niya ang lalaking may bigot. Ang lalaking may bigot at si Saint Tesgo ay hindi magkasundo. Kung natuklasan ni Saint Tesgo ang lalaking may pagkakakilanlan ng bigot, malamang nahahabulin niya si Chinyu palabas ng Cold Moon Palace. Kailan gaganapin ang grand event? Tanong ni Chinyu. Bakit? Gusto rin ni Brother Chin na lumahok. Nakangiting tanong ni Saint Tesgo. Kung lalabas ka sa grand event na iyon. Natatakot ako na hindi ka makakaalis. Natahimik sandali si Chinyu. Nasa dilema siya kung sasabihin niya kay Saint Tesgo o hindi. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay bumantong hininga si Chinyu at sinabing, wala akong pagpipilian. Gusto ko ring malaman ang sikreto ng Chaos Grave. Alam mo rin na mayroon akong espesyal na dahilan. Dahil kay Saint Tes yan. Nagtaas ng kilay si Saint Tesgo at sinabing. Tama iyan, tumanggo si Chinyu at sinabi. Kaagad pagkatapos, sinisiyasat ni Chinyu at nagtanong, Saint Tesgo, naniniwala ako na ang siyam na dakilang aristokratikong pamilya ay may hinuha. Tama ba? Nang marinig ito, hindi napigilan ni Saint Tesgo na sabihin ng may kalokohan, gusto talaga ni Mr. Chi na manghuli ng impormasyon mula sa akin. Talagang, nalulungkot ako. Pagkatapos ay sinabi ni Saint Tesgo na medyo nagbibiro, hindi iyon sekreto, sa simula. Walang masamang sabihin sa iyo. Kaya lang hindi ko inaasahan. Na-itreto ako ni Mr. Chin bilang isang tagalabas. Ginamit mo talaga ang ganoong paraan upang mangalap ng impormasyon mula sa akin. Talagang tinatrato kita bilang. Hindi niya natapos ang kanyang pangungusap, ngunit ang kalabuan ay lubos na halata. Si Chinyu ay hindi tanga. Alam niyang sinasadya siya ni Saint Tesgo. Sa katayuan niya, mahahanap niya ang sinumang lalaki na gusto niya. Bakit siya mahilig sa Chinyu? Sa makatuwid, sadyang sinabi ni Chinyu, ano ang pakikitungo mo sa akin? Naging ama ba ako ng sinaunang puno ng body? At ikaw ang ina ng sinaunang puno ng body. Kung ganoon nga, kailangan mo akong protektahan ng mabuti. Kung tutuusin, ang ating relasyon ay napakaganda. Gaya ng inaasahan, agad na naging seryoso si Saint Tesgo matapos marinig ang mga salita ni Chinyu. Hindi na siya naglakas loob na makipagbiroan. Kay Chinyu. Galing talaga kayong mga babae. Napangiti si Chinyu ng mapait. Umubo si Saint Tesgo at nagpatuloy, ngayon, ang siyam na dakilang aristokratikong pamilya ay may naisip nga. May sabi-sabi, na si Wuji ay minsan ay nagkaroon ng dalawang tagapag-alaga. Pagkatapos niyang mamatay, ang dalawang tagapaglingkod na ito ay nagpoprotekta sa kanya sa loob ng 20,000 taon. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Pinigilan niya ang pananabik sa kanyang puso at sinabing, 20,000 taon. Nasa tribulation. Transcendent stage din ba ang dalawang attendant na iyon? Tama. Sila ay mga veterano ng tribulation na nakaligtas sa nakaraang Golden Age, sabi ni Saint Tesgo. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Tumingin siya kay Saint Tesgo at sinabing, mukhang hindi ito tama. Napakalakas ni Wuji, kaya paanong? Mas maikli ang kanyang buhay kumpara sa ibang tribulation stage cultivator. At saka, ang dalawang tribulation stage cultivator na iyon ay nakaligtas mula sa nakaraang panahon, hindi ba? Mr. Chin, matalas ka talaga.
Nakita mo na ang problema sa isang iglap, tumawa si Saint Tesgo. Hindi kumibo si Chinyu at hinintay na magpatuloy si Saint Tesgo. Nagbuhos si Saint Tesgo ng isang tasa ng tsaa at sinabi, mayroong dalawang chismis tungkol dito. Ang una ay nilabag ni Wuji ang landas ng langit sa pamamagitan ng pagsasama ng siyam na pamamaraan ng Dao. Kaya napakaikli ng kanyang buhay. Tuldok, ang pagsasama ng siyam na pamamaraan ng Dao ay nag-iwan ng sugat sa kanyang katawan, at sa gayon siya ay namatay ng maaga. Ang pangalawang paliwanag ay pagkatapos na isama ni Wuji ang siyam na pamamaraan ng Dao, naglakbay siya sa mabituing kalangitan. Ang Chaos Grave na naiwan niya ay isa sa kanyang mga clone. Ang dalawang paliwanag ay patuloy na pinagtatalunan, ngunit mas maraming tao ang malamang na maniwala sa una. Hinawakan ni Chinyu ang kanyang baba. Posible iyon. Kung tutuusin, hanggat hindi siya nakapasok sa kaharian ng Immortal Emperor, hindi siya makakagawa ng sarili niyang Dao technique. Ang paglabag sa landas ng langit ay tiyak na mag-iiwan ng sugat. Sa madaling salita, kung gusto kong pumasok sa Chaos Grave, kailangan kong kunin ang mga bangkay ng dalawang attendant na iyon. Pansamantalang tanong ni Chinyu. Tuldok, paano mo nalaman ito? Nagtatakang tanong ni Saint Tesgo. Naghuhula lang ako, walang kumpiyansa na sabi ni Chinyu. Hindi masyadong nag-isip si Saint Tesgo. Tumango siya at sinabi, may kasabihan na kung gusto mong pumasok sa Chaos Grave, kailangan mong makuha ang kanilang Supreme Bones. Kung hindi, kahit na magdala ka ng Tribulation Magical Artifact, malamang na mamatay ka. Nang marinig iyon ni Chinyu, bigla siyang natuwa. Hindi ba ang tinatawag na Supreme Bone ang dalawang skeleton na iniingatan ni Chinyu? Hanggat nasa akin ang pinakamataas na buto, matagumpay kong makukuha ang nakatagong kayamanan ni Wuji, bulong ni Chinyu. Hula lang iyon, umiling si Saint Tesgo at sinabi. Ito ay hindi lohikal. Kaya sila ay nagdaraos ng engranding kaganapan. Siyempre, kahit na ang hula na ito ay totoo, kailangan pa rin namin ang tulong ng iba pang mga mahiwagang artifact. Paulit-ulit na tumango si Chinyu at naiinip na nagtanong, kailan gaganapin ang grand event. Gusto ko ring sumali. Ang petsa ay hindi pa napagpasyahan, sabi ni Saint Tesgo, ngunit sa palagay ko ay maririnig mo ito pagdating ng oras. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bukas na grand event. Sige, salamat. Tumayo si Chinyu at gustong umalis. Mr. Chin, ayaw mo bang tingnan ang ating sinaunang puno ng body? Casual na sinabi ni Saint Tesgo. Naikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay, ano ang makikita? Ang sinaunang puno ng body ay lumalaki ng hindi kapani-pani walang mabagal. Natatakot ako na hindi pa ito sumibol. Maaaring hindi iyon ang kaso, walang pakialam na sabi ni Saint Tesgo. 2055 The Magical Body Ancient Tree. Nang marinig ito, napatigil si Chinyu sa kanyang paglalakad. Lumingon siya, nakatingin kay Saint Tesgo, at nagulat na sinabi, hindi ba napakabagal ng paglaki ng sinaunang puno ng body? Aabutin ng kahit ilang daang taon, kung hindi man 1,000 taon, para maging husto. Karaniwan, ganoon ang kaso. Gayunpaman, ito ang Cold Moon Palace, at ako ang naglilinang ng sinaunang puno ng body. May bakas ng pagmamalaki sa boses ni Saint Tesgo. Noon lang natauhan si Chinyu. Napatingin siya sa dambuhalang puno ng Osmanthus at tila may nahulaan. Kung ganoon, kailangan kong problemayan si Saint Tesgo upang dalhin ako upang makita ang sinaunang puno ng body, ngumiti si Chinyu at sinabi. Pagkatapos ay naglakad ang dalawa sa kailaliman ng Tree Garden. Ang hardin ng puno ng Cold Moon Palace ay sumasakop sa isang malawak na lugar, at ang mga pavilion, terrace, at mga tore ay maayos na nakaayos. Para itong magandang painting scroll. Ang 4 na panahon dito ay parang tagsibol. Ang sikat ng araw ay sumisikat sa hamog ng umaga sa lahat ng kakaibang puno, na lalong naging kaakit-akit sa mga ito. Lahat ng uri ng pambihirang puno ay itinanim sa punong hardin. May mga psychic tree na makakatulong sa mga magsasaka na makipag-usap ng mas mabilis. Sa espiritual na enerhiya sa pagitan ng langit at lupa. Ang puno ng bulaklak ng gabi ay puno ng mga bulaklak na malabituin na nagbubuga ng nakakabighaning halimuyak kapag sila ay namumulaklak.
Naroon din ang Jade-elite parasol tree. Ang mga sanga at dahon nito ay nagdadala ng walang kamatayang hamog, na may mahiwagang epekto sa pagpapagaling. Isang kakaibang madilim na berdeng puno ang nasa sulok ng hardin ng puno. Tinawag itong Black Jade Tree. Ayon sa alamat, ang bunga nito ay ang pinakamahusay na suplemento para sa paglilinang ng daw ng pamilyang itim. Kapag sumapit ang gabi, ang mga dahon ng Black Jade Tree ay naglalabas ng mahinang liwanag ng jade tulad ng mga piraso ng jade na nakalagay sa liwanag ng buwan. Na tila napakatahimik at misteryoso. Sa kailaliman ng tree garden, nakatayo ang isang kakaibang puno sa iba't ibang pose. Mayroon itong matibay na puno at malalagang berdeng dahon na kumikinang sa gininto ang liwanag sa ilalim ng araw. Ang puno ng kahoy ay natatakpan ng mga espiritual na inscription na parabang ito ay nagsasabi ng isang sinaunang alamat. Ito ang maalamat na sinaunang puno ng body. Ang bawat dahon nito ay naglalaman ng kamangha-manghang espiritual na kapangyarihan, at ang bunga nito ay isang banal na bagay na makakatulong sa mga magsasaka na masira. Sa pamamagitan ng cultivation realms at unawain ang Dao techniques. Hindi nagtagal, dumating sina Chinyu at Saintes Gugu sa ilalim ng puno ng body. Sa sandaling ito, ang sinaunang puno ng body ay kasing taas ng isang tao. Mukha itong malago at berde. Sa maikling panahon, ang sinaunang puno ng body ay sumibaw sa ilalim ng paglilinang ng Cold Moon Palace. Napatingin si Chinyu sa sinaunang puno ng body sa pagkabigla na hindi na itago. Ito, paano mo nagawa? Nanlaki ang mga mata ni Chinyu at tumingin kay Saintes Gu. Siyempre, ito ay dahil sa Cold Moon Palace at sa aking kakaibang pamamaraan, sabi ni Saintes Gu na may mahinang ngiti. Si Chinyu ay hindi kapani-paniwalang nagulat. Sa katunayan, lahat ng mga sinaunang aristokratikong pamilyang ito ay may napakakatangi-tanging pundasyon. Hindi na makapaghintay si Chinyu na maglakad papunta sa sinaunang puno ng body. Mangyaring magpatuloy, at ilarawan ang mahiwagang pakiramdam na ibinibigay ng sinaunang puno ng body kay Chinyu. Ang pakiramdam na ito ay magbibigay daan kay Chinyu na maunawaan ang pamamaraan ng Dao. Nakatayo sa ilalim ng sinaunang puno ng body, naramdaman ni Chinyu ang hindi maipaliwanag na kakaibang kapangyarihan. Ang kapangyarihang ito ay tila konektado sa espiritual na enerhiya ng kalikasan, na ginagawang napakalinaw ng kanyang estado ng pag-iisip. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at ang kanyang kamalayan ay nagsimulang lumayo sa realidad na parabang pumasok siya sa isang misteryosong kaharian. Sa mahiwagang kaharian na ito, nakita ni Chinyu ang walang katapusang mga bituin. Para silang malalaking scroll sa pagpipinta na nagpinta ng mga misteryo ng malawak na universo. Damang-dama niya ang napakalaking kapangyarihan na nakapaloob sa universo. Ang kapangyarihang ito ay dumagsa sa buhay, inalagaan ang lahat ng bagay, at nagtulak sa mundo na magbago. Kasunod ng paghahatid ng mga tinig na ito, ang isip ni Chinyu ay nag-sublimate. Mayroon na siyang mas malalim na pag-unawa sa pamamaraan ng Dao na kanyang nilinang. Sa misteryosong pakiramdam na ito, tila naalis ni Chinyu ang hamog at nakakuha ng pananaw sa tunay na diwa ng pamamaraan ng Dao. Ang kanyang estado ng pag-iisip ay naging kalmado tulad ng tubig. Ang isang hindi pa nagagawang pag-unawa ay umusbong sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, na nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng isang mas malinaw na pag-unawa sa landas ng paglilinang. Si Chinyu ay nakatayo sa ilalim ng sinaunang puno ng body sa mahabang panahon. Para siyang sumanib sa sinaunang puno. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay isang hakbang na siya palapit sa tunay na diwa ng pamamaraan ng Dao. Ang pakiramdam na ito ay nagpalubog sa kanyang puso sa mga emosyon na hindi mailarawan ng mga salita. Tahimik na nakatayo si Saintes Gu sa gilid, pinapanood ang mga pagbabago sa Chinyu. Alam niya na ito ang mahiwagang aspeto ng sinaunang puno ng body. Maaari nitong gabayan ang mga magsasaka upang maunawaan ang mga pamamaraan ng Dao, na nagpapahintulot sa kanila na maunawaan pa ang tunay na diwa ng paglilinang. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay iminulat ni Chinyu ang kanyang mga mata. Gayunpaman, ang kanyang banal na pakiramdam ay tila nahuhulog sa sinaunang puno ng body.
Lalong gumalaw ang gulat sa mukha niya. Ito ba ang sinaunang puno ng body? Masyadong mahiwaga, bulong ni Chinyu. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang mga kamay na parang dinadama ang daw teknik na ngayon lang niya naintindihan. Ito ay hindi pa rin isang ganap na lumaki na sinaunang puno ng body. Kung ito ay ganap na lumaki, napakaganda nito. Hindi napigilan ni Chinyu na sabihin. Si Saintes Gu sa gilid ay ngumiti at sinabi, ang sinaunang puno ng body ay talagang nagdudulot ng hindi mailarawang mga epekto. Gayunpaman, ang mga epekto ay iba para sa lahat. Depende pa rin ito sa talento ng isang tao. Ang talento ni Mr. Chin ay talagang nakakagulat sa akin. Hindi ito pinabulaanan ni Chinyu. Anumang kayamanan na nakakaunawa sa pamamaraan ng Dao ay kailangang maunawaan ng sarili, at walang sinuman ang exception. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Nakakuha na rin si Wu Ji ng sinaunang puno ng body dati. Marahil si Mr. Chin ang magiging susunod na Wu Ji. Casual na sabi ni Saintes Gu. Inaasahan kong makita kung gaano kaitikot ang Wu Ji na lumalaki sa Golden Age. Hindi nang ahas si Chinyu na ikumpara ang kanyang sarili kay Wu Ji, ngunit alam niyang posible ang lahat sa ginintoang panahon na ito. Maaaring walisin ni Wu Ji ang langit at lupa sa tribulation stage. Walang nakakaalam kung gaano siya kakilakilabot pagkatapos na tumuntong sa Immortal Emperor stage. Dahil din dito na ang magulong katawan sa buhay na ito ay partikular na kapansin-pansin. Maraming salamat, Saintes Gu, yumuko si Chinyu kay Saintes Gu at sinabi. Kung ang sinaunang puno ng body na ito ay nasa aking mga kamay, matagal na itong inagaw, hindi banggitin ang paglaki. Mapait na ngumiti si Chinyu at sinabi. Ngumiti si Saintes Gu ngunit walang sinabi. Hindi siya nagkomento sa sinabi ni Chinyu. Pagkatapos magpaalam kay Saintes Gu, umalis si Chinyu sa Cold Moon Palace. Noong una ay binalak niyang bisitahin si Yan Ruozo sa pamilya Yan kung sakaling magkaroon siya ng sakuna sa Chaos Grave. Maaari rin itong ituring na isang palm. Ngunit ngayon, nagbago ang isip ni Chinyu. Dahil ang siyam na dakilang aristokratikong pamilya ay magdaraos ng isang engranding kaganapan at nakuha niya ang mahalagang balita ng kataas-taasang buto, ang pagkakataong magtagumpay sa pagpasok sa Chaos Grave ay mas mataas na ngayon. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpa siya si Chinyu na lumikha para sa kanyang sarili ng isang clone para lumahok sa engranding kaganapang ito. Para sa kanyang sarili, natural siyang magtatago malapit sa Chaos Grave. Kapag nakatanggap ang kanyang clone ng anumang mahalagang balita, agad siyang papasok sa Chaos Grave. Sa tingin ko ang engranding kaganapang ito ay maaakit sa karamihan ng mga tao sa mundo. Sa panahong iyon, kakaunti na ang mga magsasaka sa Chaos Grave. Isa rin itong pagkakataon para sa akin, naisip ni Chinyu sa sarili. 2056 na Astral Mountain Grand Event. Bumalik si Chinyu sa kanyang tirahan at nagsimulang gumawa ng clone. Alam na niya na ang clone na ito ay dapat magkaroon ng sapat na lakas at katalinuhan upang mahawakan ang engranding kaganapan ng siyam na dakilang aristokratikong pamilya. At makakuha ng mahalagang impormasyon. Upang makamit ang layuning ito, nagpa siya si Chinyu na gumamit ng isang mahiwagang lihim na pamamaraan upang lumikha ng clone. Ang lihim na pamamaraan na ito ay tinatawag na soul splitting technique. Maaari nitong alisin ang isang bahagi ng divine sense ng isang cultivator upang manatili sa labas. Nang nakapag-iisa, na bumubuo ng isang clone na kahawig ng cultivator. Kahit na ang lihim na pamamaraan na ito ay makapangyarihan, ang mga epekto ay hindi maliit. Kung hindi maingat, maaari itong magdulot ng pinsala sa banal na diwa ng isa. O maging permanenteng pinsala. Hinaplos ni Chinyu ang kanyang baba at naisip sa kanyang sarili, ang pagsilang ng pamamaraang ito ay para sa proteksyon sa sarili kung kinakailangan, at pinapayagan nito ang isang tao na mamuhay ng normal. Malinaw, hindi ito angkop sa akin. Para kay Chinyu, kailangan lang niyang gumamit ng clone para makinig sa grand event. Kaya hindi niya kailangang kumuha ng ganoong panganib. Sa makatuwid, nagpa siya si Chinyu na gumamit lamang ng bakas ng divine sense para suportahan ang clone na ito. Ito ay sapat na mabuti hanggat ang clone na ito
ay maaaring mabuhay at makipag-usap tulad ng normal. Sa pagkakataong iyon, kahit nasampilan siya hanggang sa mamatay ng mga tao ng siyam na dakilang maharlikang pamilya, walang pakialam si Chinyu. Pagkatapos nito, gumugol si Chinyu ng 3 araw sa paghahanda ng maraming mahahalagang espiritual na damo at mahiwagang artifact at inilagay ang mga ito sa paligid ng silid. Inayos niya ito ayon sa pormasayon na kailangan ng secret technique. Nakaupo sa gitna ng pormasayon, nagsimula siyang mag-concentrate at huminahon, pinatatag ang kanyang divine sense at primordial spirit. Sa ilalim ng patnubay ng lihim na pamamaraan, isang bakas ng divine sense ni Chinyu ang lumipad mula sa kanyang glabela. Ang bahaging ito ng banal na kahulugan ay dahan-daang nahuhulog sa isang nilalang sa ilalim ng epekto ng pagbuo. Lumipas ang oras. Dahil hindi masyadong mataas ang kalidad ng clone na ito, hindi ito nagtagal. Hindi nagtagal, unti-unting nahuhubog ang kanyang clone. Ang clone na ito ay eksaktong kamukha ni Chinyu, tulad ng kanyang kambal. Hindi lamang iyon, ngunit ang dalawang katawan ay nagbahagi rin ng parehong banal na kahulugan. At hindi nakikialam sa isa't isa. Ito ay perpekto para kay Chinyu. Matapos gawin ang lahat ng ito, tahimik na naghintay si Chinyu para sa balita ng pagbubukas ng grand event. Sa nakaupo si Chinyu na naka-cross-legged. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata at naramdaman ang kapansin-pansing pag-unlad ng kanyang estado ng pag-iisip. Talagang nakinabang si Chinyu sa pakikipaglaban kay Elder C. Kasabay ng paliwanag sa ilalim ng sinaunang puno ng Bodhi. Mas malalim na ang pag-unawa ni Chinyu sa pamamaraan ng Dao. Bagamat hindi sapat ang antas ng pangunawa na ito para makapasok si Chinyu sa advanced stage ng Reversion Void. Naiintindihan niya ang mga Dao technique ng advanced stage ng Reversion Void sa loob ng 1 taon ng higit sa lahat batay sa kanyang mga kalkulasyon. Kung magiging maayos ang paglalakbay na ito sa Chaos Grave at makuha ko ang Trakelas Immortal Scripture o maging ang bangkay ni Wu Ji. Hindi maiisip ang aking pag-unlad, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Siyempre, alam ni Chinyu na ang paglalakbay na ito ay hindi magiging kasing ayos ng inaakala niya. Kahit na siya ang may pinakamataas na buto, natatakot siyang magkaroon pa rin siya ng maliit na pagkakataong mabuhay. Maghiwalay na tayo. Dahan-daang tumayo si Chinyu. Walang saysay na manatili sa ina ito. Nagpasya si Chinyu na ang kanyang tunay na katawan ay magtago sa Chaos Grave habang ang clone ay pumunta sa iba't ibang mga tavern upang mangalap ng impormasyon. Itinago niya ang kanyang panloob na chi at nakahanap ng isang lugar na mapagtataguan pansamantala. Ang kanyang mga mata ay parang isang halimaw na nagtatago sa dilim. Malamig na sinusuri ang lahat. Ang Chaos Grave ay hindi na maunlad gaya ng dati. Ang malakas na pag-atake ng siyam na dakilang maharlikang pamilya ay naging sanhi ng pagkamatay ng chi sa Chaos Grave upang maging mas nakakatakot. Maging ang mga alipin sa libingan ay medyo hindi mapakali. Hindi nagtagal, nagmula sa Chaos Grave ang kaawa-awang mga hiyawan. May tila pinaghiwa-hiwalay ng mga alipin sa libingan. Ang mga taong ito ay parang mga lumilipad na gamo-gamo na sumugod sa apoy. Alam nilang mamamatay sila, ngunit sunod-sunod pa rin silang sumugod. Tuldok. Gayunpaman, hindi inisip ni Chinyu na sila ay hanggal. Sa halip, puno siya ng emosyon. Kung maaari, sino ang handang ipagsapalaran ang kanilang buhay? Sa loob lamang ng ilang araw, maging ang Saint Weapons ay nabasag. Ang Chaos Grave ay parang isang larangan ng digmaan. Damaloy ang dugo na parang ilog, at umapaw ang Death Chi. Sa kabilang dulo, ang clone ni Chinyu ay naglalakad sa iba't ibang mga tavern araw-araw. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang labi ng kanyang sombrero at tahimik na naglakad papunta sa isang sulok. Umorder siya ng 2 plato ng karne ng hayop at isang bote ng mainit na alak at tahimik na naghintay ng balita. Sa araw na ito, dumating si Chinyu sa tavern gaya ng dati. Ang bilang ng mga tao sa tavern ngayon ay malinaw na mas kaunti kaysa karaniwan. Kakaunti lang ang mga customer na walang ginagawang chat. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Naramdaman niya agad na may mali. Kaya naman, ibinaba niya ang kanyang sombrero at naglakad patungo sa isang mesa. Mamulong siya,
kaibigan, bakit kakaunti ang tao ngayon? Tinulyapan ng customer si Chinyu at sinabing, karamihan sa mga tao ay nagpunta sa grand event ng siyam na dakilang aristokratikong pamilya. Hindi mo ba iniisip na ang mga taong iyon ay hanggal? Ano ang silbi natin, ang mga maliliit na fries, pumunta? Ano ang silbi ng pakikipagkite sa mga tinatawag na big shot? Hindi man lang nila tayo titingnan. Tama. We should live our own lives. Hindi na masama kung mabubuhay tayo ng mapayapa. Sa sandaling ito, wala sa mood si Chinyu na makinig dito. Naiinit niyang tanong, saan ang grand event? Tingnan mo, may tanga, walang awang panunuya ng customer. Hindi nagalit si Chinyu. Sabi lang niya nang may pag-aalala, kaibigan ko, may importante akong aasikasuhin sa grand event. Kung maginhawa, pakisabi sa akin. Nasa Astral Mountain. Kung gusto mong pumunta, bilasan mo. Kung hindi, huli na, sabi ng isa pang customer. Nagmamadaling nagpasalamat si Chinyu, pagkatapos ay tumalikod at tumakbo palabas ng tavern. Say, ang mga kabataan ay talagang agresibo. Tama. Bata pa lang ako noon, gusto ko ring gumawa ng isang bagay na malaki at maging sikat na figure sa Holy Region. Pero ano ang nangyari sa huli? Tinira ako ng lipunan, at sa wakas ay nakilala ko na ang realidad. Tuldok tuldok tuldok. May alingaw-ngaw na ang Astral Mountain ay nasa hangganan ng banal na rehiyon. Pagkatapos tumawid sa Astral Mountain ay ang landas patungo sa mabituing kalangitan. Sa kailaliman ng Astral Mountain, mayroong isang napakalaking gate ng bundok. Ang tarangkahang ito ng bundok ay tahimik sa loob ng maraming taon. May alingaw-ngaw na may pumasok sa mabituing kalangitan upang magsanay sa tarangkahan ng bundok na ito ilang taon na ang nakararaan. Kung saan siya nagpunta, walang nakakaalam. Ang Astral Mountain ay hindi kapani-paniwalang napakalaki. Dahil ito ay matatagpuan sa hangganan ng banal na rehiyon, ang panloob na chi ng Astral Mountain ay napakahiwaga. Ang mga tanawin nito ay hindi kapani-paniwalang magkakaibang. Ang mga puno sa bundok ay umabot sa langit, at lahat ng uri ng espiritual na mga halamang gamot ay tumubo sa lahat ng dako. Lahat ng uri ng kakaibang mga hayop ay dumaan sa kagubatan. Ang espiritual na enerhiya dito ay walang kapantay na siksik, na nagpapaginhawa at masaya sa mga tao. Ang Astral Mountain ay hindi lamang sikat sa locus yung geographical nito kundi pati na rin ang maraming alamat at mahiwagang panloob na chi. May isang lihim na lugar sa bundok na tinatawag na Starry Sky Mystic Realm. Pagkatapos dumaan sa gate ng bundok na iyon, ang isa ay papasok sa Starry Sky Mystic Realm na sinusundan ng mabituing kalangitan. Ngayon, ang Astral Mountain ang venue para sa engranding kaganapan ng siyam na dakilang maharlikang pamilya, na umaakit sa mga magsasaka mula sa buong mundo na lumahok. Sa paanan ng bundok, isang pansamantalang itinayong lungsod ang tumubo na parang kabute. Sa isang maikling panahon, isang malaking bilang ng mga magsasaka ang nagtipon. Ang clone ni Chinyu ay naglakbay sa mga araw at gabi. Pagkatapos ng ilang pagsisikap, sa wakas ay nakarating siya sa paanan ng Astral Mountain. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita ang matatayog na bundok na napapaligiran ng mga ulap, na nagbibigay ng mahiwagang pakiramdam. 2057 dumating ang banal na Panginoon ng si Family. Astral Mountain. Pulong ni Chinyu. Dahil nasa banal na rehiyon sa loob ng maraming taon, natural na alam ni Chinyu ang tungkol sa Astral Mountain. Noon, maraming pinili ang umalis sa Astral Mountain upang tuklasin ang mabituing kalangitan upang maunawaan ang Tao. Gayunpaman, hindi kasiya siya ang kinalabasan. Mula noon, ang mga cultivator sa ibaba ng True Saint Cultivation Realm ay hindi na muling aalis sa Astral Mountain. Sa paglipas ng panahon, ang lugar na ito ay halos desyerto. Ngayong dumating na ang ginintoang panahon, marahil ay muling maisaaktibo ang Astral Mountain. Bukod sa pag-alis sa banal na rehiyon, maaari ding makapasok sa banal na rehiyon sa pamamagitan ng Astral Mountain. Ang sabi-sabi ay maraming taon na ang nakalilipas, ang mga bisita mula sa panlabas na rehiyon ay madalas na lumitaw sa Astral Mountain. Umakyat si Chinyu at umakyat sa Astral Mountain.
Ang Astral Mountain ay siksikan sa sandaling ito, ngunit ito ay sapat na upang mapaunlakan ang hindi mabilang na mga magsasaka. May mga taong nagtatago din sa kawalan, tahimik na nanunood sa lahat. Naramdaman ni Chinyu ang panloob na chi sa paligid niya gamit ang mahinang divine sense. Hindi nagtagal, nakita niya ang napakalakas na internal chi na nakatago sa paligid ng Astral Mountain. Karamihan sa panloob na chi ay hindi nagmula sa siyam na dakilang aristokratikong pamilya kundi sa ilang makapangyarihang buhong na magsasaka. Upang samantalahin ang mga pagkakataon sa Chaos Grave, lumabas sila upang tingnan ang mga lihim ng Astral Mountain. Itinago lamang ni Chinyu ang kanyang panloob na chi at huminto sa isang lugar na walang tao, naghihintay na magsimula ang engranding kaganapan. Ang Astral Mountain, sa sandaling ito, ay napapalibutan ng mga ulap at ambon, at isang celestial na aura ang natipon. Ang nakasisilaw na mabituing kalangitan sa kalangitan ay tila napakalapit, at ang isang tao ay maaaring bumunot ng mga bituin sa pamamagitan ng pagtataas ng mga kamay. Maraming magsasaka ang nagtipon at nag-ihaw sa isa't isa. Nagkaroon sila ng intensyon na magtipon at magtanim din ng masasamang kaisipan. Bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at hindi umimik. Ayaw niyang makisama kahit kanino. Tinagtagal, nagsimulang bumaba ang mga tao mula sa iba't ibang aristokratikong pamilya. Ang napakalaking at marangyang mga karwahe ay lumitaw sa kalangitan, sunod-sunod. Ang karwahe ay kahanga-hanga, na sumisimbolo sa kanilang marangal na katayuan. Ang bawat aristokratikong pamilya ay tila nagpakilos ng maraming tropa. Mayroong kahit ilang mga karwahe. Nakita mo ba iyon? May sabi-sabi na ang mga karwaheng iyon ay maaaring maglakbay sa mabituing kalangitan. Tama. Ang nangungunang kalawang na karwahe ay minsang tumawid sa kawalan at nagtungo sa ibang mga planeta. Ang siyam na dakilang aristokratikong pamilya ay may maraming taon ng pundasyon, na nagbibigay daan sa kanilang mga magsasaka ng mas mataas na punto ng pagsisimula. Ito ay tapat na mabuti kung makakakuha tayo ng bahagi nito. Mamantong hininga ang lahat sa emosyon, at hindi maitago ang inggit sa kanilang mga mata. Narito, ang banal na Panginoon ng pamilyang si ay narito. Ulalas ng isang tao sa sandaling ito. Pagtingin, isang matangkad at matipunong lalaki ang nakatayo sa deck ng isang napakalaking karwahe, malamig na sumulyap sa lugar. Siya ay may kahangahangang aura na nagpapakilig sa mga tao kahit sa malayo. Isang bakas ng lamig ang bumungad sa mukha ni Chinyu, at bakas ng pagpatay na hangarin ang lumitaw. Tanging ang banal na Panginoon na ito lamang ang maaaring magbukas ng Skywater Prison ng pamilyang si. Sa madaling salita, siya lang ang makakaligtas kay Chiang Mang. Gayunpaman, ang kasalukuyang Chinyu ay walang pagkakataong manalo. Nakatayo lang siya sa malayo at malamig na tinitigan siya. Hindi ko inaasahan na personal na darating ang banal na Panginoon. Mukhang ang pamilya si ay nagbibigay ng partikular na kahalagahan sa Chaos Grave na ito. Kalokohan mo ang sinasabi mo. Iyan ang Chaos Grave ni Wu Ji. Ano ang ibig sabihin ng nakatagong kayamanan para kay Shishio? Magulo ang katawan. Magulo rin ang katawan ni Chinyu. I wonder if he dares to come. Ngayon na lumitaw ang Chaos Grave. Si Chinyu ay naging sentro ng atensyon. Sa tuwing binabanggit nila si Shishio, babanggitin nila si Chinyu. Umiling si Chinyu, malamig ang mga mata na nakatingin sa harapan. Hanggat nakuha niya ang Track Alas Immortal Scripture, wala siyang pakialam sa anumang Bulsh asterisk, di banal na Panginoon. Ang banal na Panginoon na ito ay tila wala sa True Saint Cultivation Realm, bulong ni Chinyu. Sa sandaling ito, isang cultivator sa tabi niya ang nagsabi, tunay na santo. Sa tingin mo ba ang mga tunay na banal ay sina Tom, Dick, at Harry? Nagulat si Chinyu. Tumingin siya sa cultivator at sinabi, maaaring ang siyam na dakilang aristokratikong pamilya ay walang true saying. Siyempre hindi. Ang siyam na dakilang maharlikang pamilya ay natural na may mga true saints na namamahala sa kanila, ngunit maaaring hindi sila ang mga banal na Panginoon. Malamang na sila ang supreme elders ng siyam na dakilang aristokratikong pamilya at gagawa lamang sila ng aksyon sa mga kritikal na sandali, sabi ng cultivator. Ngunit ngayong dumating na ang gininto ang panahon. Natatakot ako na maraming tao ang magiging true saints.
Halimbawa, sisiliuhin ng pamilya si Yan gaya ng pamilya Yan, at iba pa. Tumingin si Chinyu sa paligid at napagtantong wala si Siliuhe at Yan gayan. Si Siliuhe ba ay nasa closed-door cultivation? Kumunat ang noo ni Chinyu. May bulong-bulungan na sinusubukan nilang makapasok sa True Saint Cultivation Realm, sabi ng cultivator sa tabi niya. Kung tumungo sila sa True Saint Cultivation Realm, ang kanilang lakas ay magiging mas nakakatakot kaysa sa veteranong True Saint. Si Chinyu ay tahimik, ngunit siya ay labis na nabigla sa kanyang puso. Ito ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot kung sila ay tumuntong sa True Saint Cultivation Realm. Maaari pa ring makatakas si Chinyu ngayon o itago man lang ang kanyang panloob na chi. Gayunpaman, kung haharapin niya ang isang tunay na santo, ang lahat ng mahiwagang artifact ay mawawalan ng silbi, at siya ay agad na matutukoy. Wala na sana siyang mapagtataguan. Hindi ba ikaw si Chinyu? Sa sandaling ito, tila nakilala ng cultivator si Chinyu at agad na napabulalas. Nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Nagmamadali niyang tinakpan ang mukha niya at sinabing, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Hindi ako. Ay demanda. Kita ng paninirang puri. Dali na halika at tingnan. Nandito nga ang Chinyu na iyon. Gayunpaman, ang magsasaka na ito ay isang malaking bibig at agad na nagsimulang sumigaw. Hindi mabilang na mga tao ang napalibutan si Chinyu sa isang iglap. Pinalibutan siya ng mga ito na parang may ini-interview na celebrity. Chinyu? Nandito ka rin ba para sa Chaos Grave? Hindi ko inaasahan na hindi ka susuko. Lahat ng mga maharlikang pamilya ay gustong patayin ka ngayon, at nang ahas ka pa ring sumama. How dare you? Kung makukuha mo ang Chaos Grave, mayroon ka bang pag-asa na malampasan si Shishio? Sunod-sunod na tanong ang patuloy na tumutusok sa tenga ni Chinyu, dahilan para sumakit ang ulo ni Chinyu. Malamang imposibleng itago ang kanyang pagkakakilanlan ngayon. Sa pag-iisip nito, tapat na inamin ni Chinyu, tama, ako si Chinyu. Kung tungkol sa mga tanong mo, hindi ko nasasagutin. Huwag mo na akong tanungin. Sa dilim, tumingin ang isang cultivator sa direksyon ni Chinyu at walang pakialam na sinabi, dumating talaga si Chinyu. Mukhang napakahusay ng tukso ng Chaos Grave. Kahit isang tulad mo, na 1,000 taon nang nag-iisa, ay dumating para sa Chaos Grave, pabayaan ang magulong katawan. Natatakot ako na hindi siya makakatakas mula sa kamatayan ngayon. Sa di kalayuan, napansin din ng mga tao mula sa iba't ibang aristokratikong pamilya si Chinyu. Holy Lord, dumating na rin si Chinyu, isang cultivator ng pamilya si Half luhod sa harap ng Holy Lord ng pamilya si at sinabi sa mahinang boses. Nang marinig ito, ang banal na Panginoon ay biglang tumingin sa direksyon ni Chinyu. Ang taong iyon ay si Chinyu. Mukha siyang ordinaryo, walang pakialam na sabi ng banal na Panginoon. Banal na Panginoon si Chinyu ay mukhang simple, ngunit hindi. Hindi nagtagal, pinatay niya ang isang elder ng pamilyang si gamit ang kanyang kakayahan. Isang matandang lalaki. Ang lumakad na may matatag na mga hakbang. 2058 ang tunay na santo. Nang makita ang matandang lalaki na ito, ngumiti si Holy Lord si at sinabi, ang isang junior ay hindi dapat banggitin. Mula sa sinasabi ng banal na Panginoon, balak ba ng banal na Panginoon na palayain siya? May nagtanong. Hindi sinagot ni Holy Lord si ang tanong na ito at tumingin lang sa direksyon ni Chinyu. Malamig ang kanyang mga mata, at malinaw na ang kanyang paninindigan. Gayunpaman, ang Holy si ay walang anumang intensyon na umatake. Casual lang siyang sinulyapan niya. Likas na naramdaman ni Chinyu ang lamig na ito. Huminga siya ng malalim, at medyo kinakabahan ang ekspresyon niya. Bagamat isa lamang itong clone at ayos lang na mawala ito, nag-atubili si Chinyu na mamatay dito sa lalong madaling panahon. Ang layunin ng paglalakbay na ito dito ay upang makinig sa mga pananaw ng 9 na dakilang aristokratikong pamilya sa Chaos Grave. Kung dito siya namatay, ito ay isang kawalan. Sa kabutihang palad, hindi pinansin ni Holy Lord si Chinyu. Umupo siya sa iba at parang may pinag-uusapan. Hindi nagtagal, dumating ang lahat ng mga magsasaka.
Ang iba't ibang mga aristokratikong pamilya ay nagpadala din ng kanilang mga nangungunang eksperto. Mabilis na tumahimik ang kapaligiran. Hindi mabilang na mga tao ang tumingin ng diretso sa kanilang harapan, naghihintay na magsalita ang banal na Panginoon ng pamilyang si. Pagkaraan ng ilang oras, dahan-daang tumayo si Holy Lord G. Tumingin siya sa paligid at walang pakialam na sinabi, ang aming mga aristokratikong pamilya ay hindi gustong mangibabaw sa Chaos Grave. Ang Wuji ay isang kailangan na bahagi ng buong kasaysayan ng paglilinang. Ang bawat isa ay may pagkakataon at karapatan na makuha ang mga pagkakataong nararapat sa kanila. Ang mga salita ay medyo matapang sa malaking larawan, ngunit si Chinyu ay nanunuya sa kanyang puso. Purong kalokohan. Gumagawa ka ng isang gawa, pagmumura ni Chinyu sa kanyang puso. Nagpatuloy ang banal na Panginoon ng pamilyang si, sa makatuwid, handa kaming ipahayag ang lihim na balita ng Chaos Grave at ang paraan ng pagpasok dito. Kung ikaw ay may kakayahan o hindi, ito ay nakasalalay sa iyong swerte. Medyo kinabahan ang lahat ng naroon. Nilakihan nila ang kanilang mga tainga upang makinig, natatakot na may makaligtaan sila. Marahil hindi mo alam, hindi si Wuji ang lumikha ng nakakatakot na Forbidden Zone sa Chaos Grave kundi ang kanyang dalawang katulong. Sabi ng banal na Panginoon. Sa makatuwid, kung gusto mong pumasok sa Chaos Grave, kailangan mong dalhin ang pinakamataas na buto na nagmula sa mga katawan ng dalawang katulong. Huminga ng malalim si Chinyu, tulad ng inaasahan, ang tunay na katawan ni Chinyu, na nasa malayo, ay hindi maiwasang manginig ng bahagya sa kanyang puso. Bukod sa Supreme Bone, kailangan mo rin ang Tribulation Path at ang magulong dugo. Kung sino man dito ang may pinakamataas na buto, ang pamilyang si ay handang ipagpalit ito ng magulong dugo. Si Chinyu ay tahimik na ngayon ay naiintindihan na niya ang layunin ng siyam na dakilang maharlikang pamilya na nagdaraos ng engranding kaganapang ito. Tuldok. Gusto talaga nilang makuha ang kataas-taasang buto, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Kung tutusin mula sa tono ng banal na Panginoon ng pamilyang si, tila isang piraso lamang ng pinakamataas na buto, hindi isang kumpletong bangkay. Ang kailangan upang makapasok sa Chaos Grave. Kung ang pinakamataas na buto na ito ay nasa kamay ng iba, tiyak na ipapalit nila ito sa magulong dugo. Sa kasamaang palad, kung wala ang kataas-taasang buto, ito ay walang kabuluhan. Ang mga kamay ni Chinyu kaya hindi niya kailangan ang magulong dugo mula kay Shishio. Maaari ko bang tanungin si Holy Lord Si, kailangan pa ba namin ng iba pang kayamanan maliban sa mga bagay na iyong nabanggit? Isang cultivator ang nagtanong sa sandaling ito. Ay iyon mismo ang gustong malaman ni Chinyu. At sinabing, syempre, mayroon kang mabigat na lakas at isang mahiwagang artifact. Kung mayroon kang proteksyon ng isang Tribulation Magical Artifact, maaaring mas madali ito. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ito ay walang panganib. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Isang Tribulation Magical Artifact imposibleng makuha ang item na ito. Tuldok. Tribulation Magical Artifact. Ang kondisyong ito mismo ang naghiwalay na sa atin. Tama. Paano magkakaroon ng Tribulation Magical Artifacts ang mga rogue cultivator na tulad natin? Napangiti si Holy Lord Si at sinabi, ayon sa aming mga haka-haka, ang pinakamataas na buto na ito ay matagal nang nakakalat sa lahat ng dako. Kung may nakakuha ng pinakamataas na buto at handang ipagpalit ito sa amin, handa kaming dalhin siya sa Chaos Grave at tiyakin ang kanyang kaligtasan. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Chinyu. Nakakalat kung saan-saan. Puro kalokohan. Ang lahat ng pinakamataas na buto ay nasa kamay ni Chinyu. Tinurog pa ni Chinyu ang isang piraso nito. Nagkaroon ng maraming talakayan sa eksena, ngunit walang kumuha ng pinakamataas na buto. Parang hindi nagmamadali si Holy Lord Si. Ngumiti siya at sinabing, alam ko. Siguro wala kang Supreme Bone, pero wala. Bagay. Nag-aalok na ngayon ng reward ang pamilya Si. Hanggat maaari mong mahanap ang pinakamataas na buto, ang pamilyang Si ay handang tuparin ang isang kondisyong itinakda mo. Kahit anong kondisyon ay katanggap-tanggap. Any condition. Paano kung ipagpalit ko ito sa isang Tribulation Magical Artifact? May nagtanong.
Siyempre, kaya mo? Mahinahong sabi ni Holy Lord C. Tuldok. Hinawakan ni Chinyu ang kanyang baba. Hindi. Ba't makukuha niya ang lahat kung makakakuha siya ng Tribulation Magical Artifact mula sa pamilyang C. Chinyu ay mayroong maraming Supreme Bone sa kanyang mga kamay. Siyempre, kung ayaw mong ipagpalit ka. Kung tutuusin, ang pagpasok sa Chaos Grave ay hindi naman kailangan ng Supreme Bone. Binago ni Holy Lord si ang kanyang mga salita at ang kanyang mukha ay nanlamig. Tinulyapan niya ang lahat at walang pakialam na sinabi, higit sa lahat, maaari nating dalhin ang ating Supreme Artifact at pwersahang atakihin ang Chaos Grave. Kataas-taasang artifact. Isa itong mahiwagang artifact na naiwan ng Immortal Emperor. Ang mga ninuno ng siyam na dakilang aristokratikong pamilya ay minsang nagkaroon ng Immortal Emperor. Dapat ay mayroon silang pinakamataas na artifact sa kanilang mga kamay. Agad na nagulat ang lahat. Isang pinakamataas na artifact. Hindi ito lumitaw sa loob ng maraming taon. Bagaman makapangyarihan si Lord Wuji, hindi siya isang Immortal Emperor. At saka, ang nakakatakot na eksena sa Chaos Grave ay hindi niya nilikha. Sa harap ng isang Supreme Artifact, natatakot ako na hindi rin siya makakalaban. Tama. Kung ang siyam na dakilang aristokratikong pamilya ay lahat ay nagdadala ng kanilang pinakamataas na artifact, marahil ay hindi talaga nila kailangan ang pinakamataas na buto. Hindi natarante si Chinyu. Casual na binanggit ito ni Holy Lord C, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Chinyu. Matagal na sana nilang dinala ang kanilang Supreme Artifacts para sa lakayin ng Chaos Grave kung ganoon lang kadali. Hanggat maaari nilang makuha ang Trachelas Immortal Scripture, sulit ito kahit na kailanganin nilang sirain ang isang Supreme Artifact. Gamit ang parehong kabaitan at pamimilit, ginamit ko na ang trick na ito 10 taon na ang nakakaraan. Malamig na ngumuso si Chinyu sa kanyang puso. Palagay ko hindi. Sa sandaling ito, isang malakas na panloob na chi ang biglang bumaba. Dumating pa ang mga boses mula sa lahat ng direksyon. Ang panloob na chi na ito ay sobrang nakakatakot kaya pinaninindigan nito ang mga balahibo ng mga tao. Hindi mabilang na mga tao ang sumuko sa panggigipit na ito. Ang panloob na chi ay isang tunay na santo. Isang tunay na santo ang bumaba. Ang engranding kaganapang ito ay nakatanggap talaga ng isang tunay na santo. 2,059 ang pagtitiwala ng tunay na saint. Chinyu ay hindi kapani-paniwalang nabigla. Hindi niya inaasahan na ang engranding kaganapang ito ay makaakit ng hitsura ng isang tunay na santo. Ang cultivation realm ng True Saint ay ang pinakamataas na level sa Immortal Path Cultivation, at ang kapangyarihan nito ay walang kapantay at halos hindi magagapi. Si Chinyu ay hindi pa nakakita ng tunay na santo. Kalmado ang ekspresyon ni Holy Lord C. Malinaw, inaasahan niyang bababa ang isang tunay na santo. Ang tunay na santo ay dahan-daang lumitaw na nakasuot ng puting damit, at maraming bituin ang tila nagniningning sa kanyang likuran. Tumingin siya sa paligid na may kalmadong ekspresyon, at bawat galaw niya ay tila nagpapakita ng Dao technique. Lahat ay tumingin sa tunay na santo ng may pagpipitagan, at ang ilan ay lumuhad sa mismong lugar. Walang nakakaalam kung ito ay dahil sa matinding pressure sa kanya o sa takot sa kanilang mga puso. Siya yun. May isang taong nakilala ang tunay na santo sa sandaling ito. Si Zuan Jizi ito. Isang matandang lalaki mula sa pamilyang Go ang humakbang at bahagyang yumoko. Zuan Jizi. Ang Star Daoist. Tama. Siya iyon. Siya ay sikat sa mundo ng paglilinang dahil sa kanyang mga mata at kakayahang makita ang lahat ng bagay sa mundo. Ang bulong-bulungan ay napunta siya sa mabituing kalangitan sa pamamagitan ng Astral Mountain noon at lumikha ng hindi mabilang na mga alamat sa kanyang landas. Naging isang huwaran para sa hindi mabilang na mga magsasaka. Hindi ko inaasahan na siya ay buhay pa. Kalmado ang ekspresyon ni Zuan Jizi. Tinulyapan niya ang lahat at walang pakialam na sinabi, ayokong makialam sa usapin ng Chaos Grave. Nabalitaan ko lang na buhay ang lugar na ito at hindi maiwasang pumunta upang tingnan. Kung tungkol sa Supreme Bone, mayroon akong kaunting pagkakaunawa dito. Agad na tumahimik ang eksena.
Hindi mabilang na mga tao ang nagpipigil ng hininga, natatakot na makaligtaan nila ang anumang mga detalye. Sumimangot si Holy Lord C, tumayo, at nagsabi, "Totoo ba ang sinabi mo? Nakilala ko ang isang cultivator hindi pa matagal na ang nakalipas," patuloy ni Zuan GZ. Mayroon siyang supreme bone sa kanyang kamay ngunit hindi niya alam kung ano iyon. Siya lamang. Natutunan ng katotohanan pagkatapos ng aking patnubay. Gayunpaman, wala siyang interes sa Chaos Grave ngunit nais lamang niyang gamitin ang pinakamataas na buto upang gumawa ng isang mahiwagang artifact. Si Qin Yu ay nabigla. Napakunot ang noo ni Qin Yu. Nasa kanyang mga kamay ang lahat ng pinakamataas na buto sa mundo. Bakit ako pupunta dito para magsinungaling? Napangiti si Zuan GZ at sinabing, "Wala akong pakialam sa Supreme Bone, at wala akong kapalaran sa Chaos Grave. Bakit hindi ko gamitin itong Supreme Bone para ipagpalit ang isang bagay?" Saglit na natahimik si Holy Lord si ngunit tumango siya, "Kung talagang nasa iyo ang pinakamataas na buto, ang aking pamilyang si ay handang gumawa ng magandang alok upang ipagpalit ito." Bagamat bihira ang mga tunay na banal sa kasalukuyan, hindi ito nangangahulugan na hindi sila kayang harapin ng siyam na dakilang pamilya ng mga maharlika. Paano kung sabihin kung gusto kong ipagpalit ito ng mga aristokratikong pamilya sa kani-kanilang immortal na kasulatan? Napangiti si Zuan GZ at sinabing nang marinig ito, ang mga ekspresyon ng mga tao mula sa iba't ibang maharlikang pamilya ay agad na naging pangit. Senior Zuan GZ, dapat mong malaman kung ano ang ibig sabihin ng walang kamatayang mga kasulatan ng bawat pamilya. Hindi sila kailanman itinuro sa mga tagalabas. Kahit na ang sarili nilang mga alagad ay maaaring hindi kwalipikadong linangin sila, ang kinatawan ng pamilya yan ang nanguna sa pagsasalita ng tama. Ang pinakamataas na buto ay sapat na nakakatukso ngunit ang walang kamatayang banal na kasulatan ay tiyak na hindi para sa sinuman, sabi din ng pamilyang Go. Narito ka ba para pagtawanan kami? Dapat mong malaman kung ano ang ibig sabihin ng walang kamatayang mga banal na kasulatan ng bawat pamilya, malamig na sabi ng pamilyang Yao. Hindi nagalit si Zuan GZ. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod at sinabing, "Hindi na kailangang magalit ang lahat. Sa anumang kaso, nasa sa iyo na magpasya kung gusto mong palitan ito. Gayunpaman, dapat kong ipaalala sa iyo na wala nang ganoong pagkakataon kung palalampasan mo ito." Nagulat si Qin Yu. Hindi niya maiwasang magduda sa background at layunin ni Zuan GZ. Masyadong makapangyarihan ang mga tunay na banal. Malamang na maaari nilang patayin ang isang ordinaryong cultivator sa isang casual na hininga. Ang mas nakakatakot ay naunawaan na ng mga tunay na banal ang pamamaraan ng Dao. Ang kanilang persepsyon sa mga ad sa pop future. Ang dakilang daw ng langit at lupa ay hindi maaaring ihambing ng mga ordinaryong magsasaka. Sa sandaling ito, bahagyang nag-aalala si Qin Yu. Hinaplos niya ang kanyang baba at sinabi sa mahinang boses, "Maaaring. May naramdaman siya mula sa akin. Ang pamilyang si ay handang ipagpalit ang pinakamataas na buto sa iyong kamay gamit ang isang Tribulation Magical Artifact," sabi ni Holy Lord Sisa. Sandaling ito. Gayunpaman, umiling si Zuan GZ at sinabing, "Ayoko ng Tribulation Magical Artifact kundi ang immortal na kasulatan lamang. Maliban doon, ayoko na itong pag-usapan." Lalong sumimangot si Holy Lord C. Tumayo siya at sinabi, "Senior Zuan GZ, ang walang kamatayang mga kasulatan ng pamilya si ay hindi maituturo sa mga tagalabas. Bakit hindi mo baguhin ang iyong kalagayan?" "Nilinaw ko na ang sarili ko," mahinahong sabi ni Zuan GZ. Nanlamig ang mukha ni Holy Lord C. Tumingin siya kay Zuan GZ at sinabing, "Bagaman isa kang tunay na santo, may mga paraan ang pamilyang si para harapin ka. Zuan GZ, ang iyong vital energy ay nabawasan ng maraming taon. Kung payag ang pamilyang si, maaari naming agawin ang pinakamataas na buto mula sa iyo." Ang kapaligiran ay agad na naging medyo malamig, at isang layunin ng pagpatay ang umapaw sa buong Astral Mountain. Tumingin si Zuan GZ kay Holy Lord Si at biglang itinaas ang kanyang palad. Ang isang nakakatakot na pamamaraan ng Dao ay agad na lumabas.
Kahit na nasa malayo si Holy Lord C, napaatras siya ng ilang hakbang, at bumulwak ang dugo sa kanyang bibig. Kung gusto kitang patayin, patay ka na sana, malamig na sabi ni Zuan GZ. Dahil alam mo na ang aking vitality energy ay bumaba na at wala na akong gaanong oras, kaya kung salakayin ang iyong pamilyang si bago ako mamatay. Hindi ko man maalis ang iyong pamilyang si, kahit papaano ay mapahina ko ang iyong pamilyang si. Gawin mo ito kung gustong subukan ito ng iyong pamilyang si. Nagulat ang lahat. Inatake talaga ng Zuan GZ na ito ang banal na Panginoon ng pamilyang si. Bagaman ito ay isang mahinang welga, nasira nito ang reputasyon ng pamilyang si. Tulad ng inaasahan sa isang tunay na santo. Kahit na humarap sa isang higanting tulad ng pamilyang si, hindi siya natatakot. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Bumaba na ang halaga ng kanyang vital energy, at wala na siyang mahabang oras. Sa kanyang cultivation realm. Natatakot ako na ang kanyang mga kaibigan at pamilya ay namatay na. Walang dapat ikatakot. Tama. Wala siyang kawala. Hindi katalinuhan para sa pamilyang si na mag-provoke ng tunay na santo sa panahong ito. Tulad ng pinag-uusapan ng lahat, kahit galit na galit si Holy Lord C, pinipigilan pa rin niya ang kanyang galit. Malinaw na ayaw ni Zuan GZ na makipag-away sa pamilyang si, kaya ginamit lang niya ang kaunting lakas. Kung talagang nasa iyo ang pinakamataas na buto, maaari kong ipahiram sa iyo ang walang kamatayang kasulatan ng pamilyang si, ngunit maaari mo lamang itong hiramin sa aking pamilya. Malamig na sabi ni Holy Lord C. Siyempre, walang problema, sabi ni Zuan GZ pagkatapos ng ilang pag-iisip. Pupunta ako sa pamilya mo pagkatapos ng 3 araw. 2,060 pagpapalit para sa Tribulation Magical Artifact. Tila ang pamilya si ay talagang sabik na makuha ang nakatagong kayamanan ni Wuji, kahit na ang ibig sabihin nito ay ibigay ang walang kamatayang mga kasulatan ng pamilyang si. Ang immortal na kasulatan ng pamilya si ay nilikha ng Immortal Emperor. Ang halaga nito ay hindi mas mababa sa Trachelas Immortal. Scripture. Maaaring hindi iyon ang kaso. Isinama ni Wuji ang siyam na iba't ibang mga diskarte sa Dao sa isang hindi kinaugalian na paraan. Ito ay mas mahirap, kumpara sa Immortal Emperor. Kung makukuha ng isang tao ang kanyang mga diskarte sa Dao, ang isang tao ay maaaring pumasok sa isang cultivation realm na maihahambing sa Immortal Emperor kahit na wala ang hitsura ng Golden Age sa hinaharap. Kung pag-uusapan, medyo kakaiba si Zuan GZ. Bilang isang tunay na santo, dapat siyang magkaroon ng kumpiyansa na makapasok sa Chaos Graves. Bakit niya ibinigay ang pinakamataas na buto? Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Bumaba ang halaga ng kanyang vitality energy, kaya malamang na ayaw niyang kunin ang panganib na ito. Gayunpaman, ang Immortal Emperor ay may diskarte sa kaligtasan ng buhay na lumalaban sa langit, kaya ang Zuan GZ na ito ay halatang gustong mabuhay ng ilang taon pa. Nakatingin kay Holy Lord C, ngumiti si Zuan GZ at nagsabi, hindi na kita iistorbahin. Magkita kita tayo pagkatapos ng 3 araw. Pagkasabi nito, tumalikod si Zuan GZ at umalis. Pagkaalis niya, may lumapit kay Holy Lord C at bumulong, Holy Lord, hahayaan mo ba talagang basahin ni Zuan GZ ang walang kamatayang kasulatan? Pinaikit ni Holy Lord C ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, hanggat makukuha natin ang nakatagong kayamanan ni Wuji, magiging karapat-dapat ang lahat. At saka, pupunta si Zuan GZ sa ating pamilya si. Parang may naintindihan ang katabi niya. Bumulong siya, dapat ba nating hayaan ang Supreme Elder na kumilos? Makikita lang natin kung may pagkakataon. Huminga ng malalim si Holy Lord C. Ang Zuan GZ na ito ay hindi dapat pabayaan. Kung siya ay kumilos ng padalos-dalos, hindi lamang siya mabibigo na makuha ang pinakamataas na buto, ngunit makakaapekto rin ito sa pamilyang si. Maaari itong gumawa ng higit na pinsala kaysa sa mabuti. Pagkatapos nito, tumingin sa lahat si Holy Lord C at sinabing, kung may iba pang may balita tungkol sa Supreme Bone, sana ay masabi mo sa akin sa lalong madaling panahon. Siguradong maaalala ng pamilya ko ang kanyang kabaitan.
Nang makitang magtatapos na ang engranding kaganapan, hindi na kailangan ni Chinyu na manatili at nagplanong umalis sa lugar na ito. Gayunpaman, nakakadalawang hakbang pa lamang siya nang may hamarang sa kanyang daraanan. Ang taong ito ay mahusay na binuo, at ang kanyang panloob na chi ay pambihira. May hindi nakikitang pang-aapi sa kanyang katawan. Nandito ka na. Gusto mo pa bang umalis? Malamig na sabi ng matipunong lalaki. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Tumingin siya sa matipunong lalaki at sinabing, anong ibig mong sabihin? Bakit hindi ako makaalis? Pinatay mo ang isang elder ng pamilya si, ngunit naglakas loob ka pa ring pumunta sa Astral Mountain. Napakatapang mo. Sa sandaling ito, pumakbang pasulong si Holy Lord Si, itinulak ang mga tao sa tabi, at lumapit kay Chinyu. Alam ni Chinyu na hindi siya pababayaan ng pamilyang Si, kaya hindi siya nag-abalang magsabi ng kahit ano. Ikaw ang banal na Panginoon ng pamilyang Si. Mukha kang ordinaryo. Pinag-krus ni Chinyu ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at kumilos na parang isang top-notch martial artist. Ang banal na Panginoong Si ay napuno na ng galit, sa simula. Ngayong nakita niya ang pagmamataas ni Chinyu, lalo siyang nagalit. Bastos ka talaga. Malamig na sabi ni Holy Lord Si. Nang marinig ito, agad na tumawa si Chinyu at sinabing, ano? Papatayin mo ako at kailangan ko pa ring maging maayos. Pumunta sa impyerno ng may asal. Nililigawan mo ba si kamatayan? Agad na nagalit si Holy Lord Si. Kung titingnan mo ang iyong pag-uugali, sa palagay ko ikaw ang banal na Panginoon ng pamilyang Si sa pamamagitan ng mana, tama ba? Ang iyong lakas ay tila hindi malakas. Maliban sa mana, wala talaga akong maisip na dahilan para ikaw ay maging banal na Panginoon, napangisi si Chinyu at sinabi. Sa puntong ito, hinampis ni Chinyu ang kanyang ulo at sinabing, naiintindihan ko na ngayon. Siguradong nagsilang ka ng isang mabuting anak. Sakay sa kanya. Naging banal na Panginoon ka, tama ba? Lalong naging pangit ang ekspresyon ng Holy Lord. Walang ibang dahilan kung hindi totoo ang sinabi ni Chinyu. Dahil nagsilang siya ng magulong katawan kaya siya ay kwalipikadong magmana ng posisyon ng banal na Panginoon. Kung hindi, talagang imposible para sa kanya na maging banal na Panginoon sa kanyang lakas. Lalong nabigla ang mga tao sa paligid. Parang hindi sila makapaniwala sa eksenang nasa harapan nila. Ang marangal na banal na Panginoon ng pamilyang Si ay pinagalitan ng isang junior tulad ni Chinyu. Ito ay simpleng hindi ka panipaniwala. Galit na galit si Holy Lord Si kaya nang inag ang buong katawan niya. Gusto niyang pira-piraso kaagad si Chinyu, at mas lumakas ang layunin ng pagpatay sa kanyang katawan. Gayunpaman, nagpatuloy si Chinyu, Holy Lord Si, ang elder ng iyong pamilyang Si ay hindi sapat ang kakayahan at pinatay ko. Hindi ba siya karapat-dapat? Ano? Tanging ang pamilya mo lang ang makakapatay ng tao, ngunit ang iba ay hindi kayang lumaban. Mayroon kang matalas na dila. Sa tingin mo ba kapaki-pakinabang ang pagsasabi ng ganoong kalokohan? Malamig na sabi ni Holy Lord Si. Tawa ng tawa si Chinyu at sinabing, syempre, kapaki-pakinabang. At least mailabas ko ang galit ko. Isa ka lang Panginoon na nananakot sa mahihina. At natatakot sa malalakas. Pinugbog ka lang ni Zuan Jizi at samo ka ng dugo. Hindi ka man lang naglakas loob na umutot. Ano? Inilalabas mo ba ang galit mo sa akin ngayon? Ang mga tao sa paligid ay lahat ay namangha, at ang ilan ay nagbigay pa ng thumbs up kay Chinyu. Matagal nang hindi nasisiyahan ang lahat sa siyam na dakilang maharlikang pamilya na nangingibabaw. Kaya lang walang nang ahas na sabihin ito ng malakas dahil sa makapangyarihang lakas ng pamilya Si. Ngayong sinabi ni Chinyu ang mga salita mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, paanong hindi sila magiging masaya? Gawin mo kung gusto mo akong patayin o laslasan. Paano matatakot sa kamatayan ang isang tunay na lalaki sa mundo? Nagsalita si Chinyu sa matuwid na paraan. Hindi na kinaya ni Holy Lord Si. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinampal ng malakas ang ulo ni Chinyu. Hindi umiwas si Chinyu, hinayaan niyang damapo ang kanyang palad sa kanya. Smack! Sa malutong na tunog, ang katawan ni Chinyu ay direktang nadorog.
Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa, walang tigil na dumadaloy ang sariwang dugo. Gayunpaman, hindi nagtagal, nawala ang bangkay at napalitan ng isang tumpok ng mga espiritual na damo. Ito ay talagang isang clone. Nang makita ito, agad na naunawaan ng lahat. Hindi nakakagulat na si Chinyu ay naglakas loob na magsalita ng mayabang. Lumalabas na ang kanyang tunay na katawan ay hindi dumating. Mukhang naloko ang pamilyang Si. Lalong naging pangit ang ekspresyon ni Holy Lord Si. Siya ay sunod-sunod na pinahiya sa harap ng lahat ng tao sa mundo ngayon, na nakasire sa dignidad ng pamilya Si. Sa tingin mo ba wala akong magagawa sa iyo dahil lang sa may clone ka? Sabihin ko sa iyo, simula ngayon. Siguradong guguluhin ka ng pamilyang Si. Kahit anong paraan ang gamitin ko, tiyak na mahahanap kita. Malamig na sabi ni Holy Lord Si na parabang. Sinusubukan niyang mabawi ang kanyang dignidad. Hindi naging mahirap para sa pamilya Si na hanapin si Chinyu. Mayroon silang hindi mabilang na mga pamamaraan upang makalkula ang lokasyon ni Chinyu. Maaari pa nilang gamitin ang mga mahiwagang artifact upang makuha ang panloob na chi ni Chinyu at upang mahanap siya. Gayunpaman, ang pamilya Si ay nakatutok kamakailan sa Chaos Grave, kaya naman pinahintulutan si Chinyu na maging mayabang nang napakatagal. Sa kabilang dulo, biglang iminulat ni Chinyu ang kanyang mga mata. Ang sulok ng kanyang bibig ay gumulong sa isang malamig na ngiti. Anong kalokohan, Holy Lord? Sa palagay ko, siya ay walang kabuluhan, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Mula dito, makikita na ang pagpili sa banal na Panginoon ay ganap na hindi patas. Pag-uusapan natin, iniisip ko kung totoo ba ang kataas-taasang buto na binanggit ni Zuan Jizi, bulong ni Chinyu sa sarili. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, nagpasya si Chinyu na umalis pansamantala sa Chaos Grave upang makipagpalitan ng isang Tribulation Magic Artifact.